Oop. Tay, di pwede, may sasakyan eh. Euro, dito tayo ngayon sa Euro. Ay. So, nakalimutan na natin itong Euro natin. Nakalimutan na natin siya. And, naging tambakan siya ng gamit. So, kung makikita nyo dyan, ayan o, napakagulo ng loob niya, diga. Makita ko sa inyo. Yun o, kita nyo ba yan? Napakagulo. Tapos dito sa likod, may upuan pa. Tapos dito din, may upuan din. So, yun nga guys, no. Itong kotse na to, it's been long overdue. So, I think it's time na para ibaba natin siya doon sa kabilang garahe. And tinakit natin yung isa nating kotse, which is yung white na nanda doon. Ang plano natin ngayon, ibababa natin to doon. Kahit medyo masama yung panahon, no. Yun, umuulan na naman. Ano ba naman yan? So, di ko lang kung may baba namin to ngayon, pero tatry namin. Kasi sisimulan na natin siya, and sasampahan na natin siya ng makina. Nabanggit ko din naman doon sa last video natin na yung isasampa natin ditong makina is yung ST. And yun nga ang gagawin natin. Tingnan nyo guys, oh. So, sobrang tagal niya hindi nagalaw. Hindi ko alam kung kita sa camera, pero ito. Ayan oh, inaamag na naman siya. So kailangan na naman natin siyang linisin. Pero sa ngayon, ang plano natin, ibaba natin to. And sampahan natin siya ng makina within this week. Kasi may plano kami ni Carl. So gagawin natin to race car muna. Hindi na siya magiging daily. Kasi originally dapat ito yung daily natin nung dinispose natin yung green. Pero since nakakuha na tayo ng daily natin, ito na yung gagawin nating race car. Subukan natin kung may baba natin to ngayon. Patila lang tayo ng konti and lipat natin itong mga motor. Sana mapaandar natin to guys. Kasi namimiss ko na mag 20 valves. Wala kasi tayong kotse ngayon na loaded, no. Yung nakamakina. Yung kotse lang natin dito na ginagamit is yun nga, yung 111 na daily. Actually ginagamit-gamit ko na siya. And bumili din tayo ng ibang parts para doon. Pang fluids, palit ng fluids and all. Namimiss natin yung medyo may tuloy na sasakyan, no. So bababa na natin to and hopefully this week masampa na namin yung makina niya. Hindi pa natin may isampa yung tranny, yung makina lang yung isasampa natin kasi yung tranny hindi ko nakuha yung clutch nung lumuwas tayo. Kaya ayun, pati yung headers nga pala naiwan dun sa Manila. Nakalimutan din natin. Pero subukan natin. Ang mahalaga sa akin mapaandar na siya para alam mo yun, magamit-gamit na natin siya. Since kompleto din naman na yung pyesa dun sa baba, edi siguro it's time na ba na para bigyan natin to ng konting TLC. And ayun nga pala guys, napalitan na natin yung upuan sa likod. Hindi ko na lang na-videoan kasi kahapon nung pinick up natin yung mga parts dun sa drop and go, lakas ng ulan. Sabi ko, kakabit ko na yung ibang parts para kahit paano nasa loob siya ng kotse and hindi siya mababasa. Pero yung seat sa harap, yan pa din siya. Hindi pa din natin nakabit yung BZR. Kasi hindi naman siya dito, yun o, napakakipot ng pinto. Babaklasin ko na din yung makina dun sa crate sa baba, sa kabilang garahe para masimulan na din siyang malinis. So, samahan nyo kami guys. Let's go! Ayun guys, namila na. Bababa na natin si Euro. Alisin ko lang tong mga motor. Tignan nyo itong Xbox ni Utal. Yan o, medyo loaded. Gusto nyo ba ng ganitong content? Xbox tsaka Yamaha. Kaso kasi wala yung may-ari nito dito. Yung AEM. Tapos yan, mga Brembo and shit. Yan o, original lahat guys. Tapos nakatambak lang siya dito sa garahe namin. Hindi mo flat? Ay. Pa, ganon. Kaya natin. Para ang atras dire-diretso. Kaya ba natin? Sige! Hindi ako nakapreno! Ayan. Wala kang pa-atras yung baba natin kasi hindi natin siya mapapark ng ayos. Oop!
Tay, di pwede. May sasakyan eh. Yeah. Up, atas na. Sabi, masyado ka matakot dito. Na. Tara. Sira ang fender liner. Tuwid! 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 Sige! Uy! Wala, di ako napakita. Huwag mo yung umabig! Op, op, op. Huwag mo na subuksan! Hindi nga kita. Wala akong makita. Namang... Tapos ko na diretso. Oh. Ayan. Kabig! Tuwid! Hay, naibaba din sa wakas. Ang tagal natin ito nandito sa taas eh. So, ito na yung makina niyan. Sasampa na natin yan. Kinabukasan na nga pala to. And ito yung status nung hiruwa natin. So, tinitignan ko guys, yung pang ilalim niya. Bago natin susampahan ng makina kasi gusto kong palitan na. Tulad niyan, steering boots. Tapos itong sarakan pinion clamp, papalitan din natin yan. Bago natin isampa yung makina. Tapos ano pa ba, yung mga engine support nito lahat bago na. Check natin dito kung ano pa yung mga naiwan natin pyesa. Dahil bumisita lang tayo dito kasi bumabagyo pa din. Ay nako, walwal na yung makina natin dito guys. Oh, kaya nyo ba yan? Ano na to, inaamag na. Naku po. Nahanap ko yung bakal nung sa ano eh, yung sa trani sa gilid. Hindi ko alam kung ano yung tsura. Baka may picture kayo nun guys, yung sa manual trani. Yung lungis na ng kotse natin. Didetailin din natin yung pintura niyan. Dito na natin yung gagawin sa baba lahat. Tapos eto nga pala guys yung itsura ng interior, no? Kung makikita nyo dyan, yan, di ba? Ganda yung BZR. Ito yung hindi ko na napakita dun sa last video. Kung kinuha natin yung upuan. So, naisampa na natin siya dyan. Yan, itsura niya ngayon. Siguro linisin lang natin tong loob. Tapos, simulan na natin yung makina niya. And yun nga pala guys, naka JDM to na kaya hirap tayo ng ibinabato kahapon.
Buti na lang kahapon natin siya binaba kasi kung ngayon maulan and malamang hindi na natin na naman siya may ibaba. So ligpitin ko lang ng konti itong loob kasi ang dami niyang kalat. Yun, kita niyo ba yan? Sobrang messed up yung loob. Tapos yan, namag na lahat ng parts. Tapos ito yung climate control, di ko alam kung gagana pa yan, pero tignan na lang natin. Ang alam ko gagana yan, sana. Tapos tinitingnan ko pa kung ano yung mga kailangan natin dito sa kotse na to bago natin sisimulan. Pero definitely yung pang ilalim niya kailangan paltan. Sa engine bay naman kompleto na eh. Ayan o. Dito sa kabila, ano ba to? So bababa lang natin yung malalaking gamit katulad nito. Yan, bababa natin yan. Tapos yung palang trunk board, sasampa natin yan dito. Buksan ko lang yung likod. Whoop, yeah. So lagyan natin yung trunk board, tapos tanggalin natin yung ibang laman nitong trunk. Ang dami. Dami pa palang laman nito guys. Yun, dito pa yung fender liner natin. Nawasak boys. So papalitan din natin yan. And then ito, may konting bangga siya dito guys nga pala. So hindi ko alam kung anong pwedeng gawin dito. Yun o. Medyo gusot siya. So tingin ko kailangan natin ito palatera ng konti. Pero ayun, mukha namang magagawa naman ng paraan. Ang mahalaga, goods pa siya. And hindi pa bulok. May konti lang sigurong donggol. Dumampi lang. Tapos linisin natin to lahat. Hindi ko alam kung ano itong mga to eh. Ito yung batting pads natin. May ganito pa pala tayo, OEM. Ito batting pads. Papasok ko muna to dun sa loob. So ligpitin ko lang muna to guys. Balikan ko kayo mamaya. Medyo nalinisan natin yung likod. Medyo madilim lang kasi dilim din dito. So nalagyan na natin yung trunk board. And then sa interior, yung tsura niya guys. Yan o, diba ganda ng BZR. Uy, kahit ako sa inyo. Uy, bali pang big body nga pala yung base niyan na upuan. Pinagkasya lang natin siya dito sa 111 natin. O diba, all goods. Yung harap na lang papalitan natin. Kakabit natin yung kapartner nitong BZR. Tapos goods na tayo dito. So next natin loob. Yun o, messed up. So bibili tayo nito, yung 2-din box. Yan, wala na kasi dito. Sira na yung pinto. So papalitan natin ng bago.